May mga kwento na mas mabuti pang manatiling alamat na lang, pero hindi yun ang nangyari sa kaklase kong si Nomer. Sa kanyang pag-uusisa, natuklasan niya ang isang lihim na silid na naglalaman ng mga libro at artifacts ng isang kulto na sumasamba sa Diyos na si Yad. Sa kanyang pag-aaral ng mga nakasulat sa journal ng kulto, unti-unti siyang naakit sa mga boses na tila nagmumula sa ibang mundo. Sumama ako sa kanya sa isang ritual na naganap sa kagubatan at doon nagsimula ang bangungot na hindi na namin matakasan. Nung estudyante pa ako, may kaklase akong mahilig sa mga alamat. Ang pangalan niya ay Nomer. Kapag may naririnig siyang bagong alamat, talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung saan galing yung alamat. Kung may katotohanan ba yon at kung ano pa yung mga detalye na hindi pa nasasabi ng iba. Noong second year college kami, umuwi si Nomer sa probinsya nila para magbakasyon. Pagbalik niya sa school, may bagong alamat na naman siyang gustong imbestigahan. May sinasabi raw yung mga matatanda sa kanila na may nakatagong silid sa school nila na pinagtataguan ng mga libro at artifacts ng isang kulto na minsang umiral sa lugar nila. Bago pa man daw dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay may isang kulto na ang sumasamba sa isang Diyos na tinatawag nilang Yad. Nawala lang daw yung kulto na yon dahil sa mga Kastila na pinilit silang maging Kristiyano. Pero bago pa man daw tuluyang mawala yung kulto, ay nagawa nilang itago yung mga libro at artifacts nila sa isang silid na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Sabi ni Nomer, gusto raw niyang mahanap yung silid na yon para malaman kung ano ba yung mga bagay na tinatago ng kulto ni Yad. Nagtawanan lang kami noon kasi alam namin na imposible yung pinaplano niya. Pero ilang linggo ang lumipas, nagulat kami nang may dalang makapal na libro si Nomer. Nung tanungin namin kung ano yon, sabi niya yun daw yung journal ng pinuno ng kulto ni Yad. Nahanap daw niya yon sa isang lumang silid na nasa ilalim ng school nila. Sabi pa nga niya nung binuksan niya yung pinto, para bang may malamig na hangin na lumabas, parang may nagbabantay. Pero yung journal na yon ay nagawa niyang itago sa bag niya. Pagkatapos sabihin yun ni Nomer ay pinakita niya sa amin yung journal. Ang dami raw nakasulat doon ng mga ritual at kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng kulto. Nagbasa ng ilang pahina si Nomer pero hindi namin naintindihan yung mga nakasulat doon kasi parang Latin o Greek yung mga salita. Sabi ni Nomer, balak daw niyang pag-aralan yung mga nakasulat doon para maintindihan niya. Nung mga sumunod na araw ay napansin namin na lagi ng puyat si Nomer. Halos hindi na siya nakikinig sa mga klase namin. Parang wala na siya sa sarili niya, laging nakatitig lang sa journal na parang may sariling mundo. Sabi pa niya kapag binabasa raw niya yon ay may naririnig siyang boses na nagbabasa para sa kanya. Kaya kahit hindi niya naiintindihan yung mga salita ay nalalaman pa rin niya kung ano yung ibig sabihin ng mga yon. Doon na kami nagsimulang mag-alala para kay Nomer. Sabi namin baka naman may multo na yung journal at kinukulam na siya nito. Pero sabi niya okay lang daw siya. Nung bisperas ng Pasko, nagpunta sa bahay namin si Nomer. Sabi niya may nabasa raw siya sa journal na may isang lugar na pinagdarausan ng kulto ng mga ritual. Malapit lang daw yun sa kanila. Balak daw niyang puntahan yun kasi baka may makita pa siyang mga bagay na may kinalaman sa kulto. Sabi ko sa kanya, huwag na niyang gawin yun. Pero mapilit talaga si Nomer. Kaya sabi ko, sasama ako para may kasama siya. Nung gabing yon, pumasok kami sa kagubatan na tinuro ni Nomer. Ang dilim doon at nakakatakot. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga boses. Dahan-dahan kaming lumapit at nakita namin ang napakaraming taong nakahuod na nakapalibot sa isang altar. Ang dilim-dilim, tapos yung mga boses nila parang may sinasambit na kakaibang dasal na nakakapangilabot. May mga hawak silang kandila at may binubulong na hindi namin maintindihan. Biglang may tumulak sa akin.
at sa gitna ng altar ay may nakita akong nakatali na babae na umiiyak. Nung makita ko yon, ay tumakbo ako palabas ng gubat. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, para bang may humahabol na halimaw sa likod ko. Nung makalabas ako ay narinig ko yung mga sigawan ng mga tao parang mga asong ulol na nagwawala. Nung lingunin ko, nakita ko si Nomer na tumatakbo papalapit sa akin. Tumakbo pa kami ng tumakbo hanggang sa makalayo kami sa kagubatan. Nung huminto kami ay nakita ko na duguan yung katawan ni Nomer. May mga sugat siya sa likod na parang mga kalmot ng hayop. Dinala ko siya sa bahay nila at kinuwento niya sa akin ang nangyari. Sabi niya, nung tinulak daw ako ay napasigaw siya at nahuli ng mga taong nakahuod. Tinali raw siya sa altar at nilagyan ng maskara na may matutulis na bagay sa loob. Yun daw ang dahilan kung bakit nagdugo yung mukha niya. Tapos ay kinaskas ng kinaskas yung likod niya sa altar. Nung makita raw niya ako na tumatakbo ay nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Yun daw ang pagkakataon na nakatakas siya. Pagkatapos ng gabing yon ay nagbago na ang buhay ni Nomer. Nakagraduate pa rin siya pero hindi na siya katulad ng dati. Parang may laging takot sa mga mata niya at yung dati niyang sigla na wala na parang bula. Naging mahiyain siya at takot sa mga tao. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang buhay niya. Mag-isa lang siya sa bahay niya at bihirang lumabas. Ako naman ay palagi siyang binabantayan. Baka kasi balang araw ay bigla na lang bumalik yung mga taong yon at kuhanin siya. Sa ngayon ay ako lang ang nakakaalam ng nangyari kay Nomer. Kapag tahimik ang gabi ay naririnig ko pa rin yung mga bulong at chant ng mga taong nakahod. Parang laging may aninong gumagalaw sa dilim at natatakot ako na baka bumabalik na naman sila sa isipan ko o baka naman andyan lang sila nagmamasid. Sa kwentong ito natutunan natin na ang pag-uusisa sa mga bagay na dapat ay lihim ay maaaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong gumagalaw sa dilim.